Habang naglalakad pauwi ay hindi matanggap ni Ashikiba ang tungkol doon, nang bigla siyang mapahinto dahil naalala niya kung paano siya iniligtas noon ni Teshima. Dahil doon ay sinabi niya sa kanyang sarili na panahon na para siya naman ang magligtas sa kaibigan mula sa krisis na iyon. Pagka-uwi sa kanilang tirahan ay agad na nag-isip ng plano si Ashikiba, ngunit napaupo ito nang maalala na marami nga pala silang pagsusulit na dapat pag-aralan dahil third year na sila. Nag-isip si Ashikiba ng perpektong araw kung kailan niya pwedeng yayain si Teshima, hanggang sa maisip nito na sa bagong taon niya nalang yayain ang kaibigan na bumisita sa dambana na nasa malayong lugar. Magbibisiklete sila papunta sa unang pagbisita nila sa dambana ngayong taon, at mananalangin na rin umano sila na sana ay pumasa sila sa mga pagsusulit. Maya-maya pa ay bumaba na si Ashikiba para kumain ng hapunan, at doon na niya kinumpirma sa kanyang ina kung wala ba silang lakad sa darating na bagong taon. Nagulat ang kanyang ina at sinabing alam nito na biglaan na naman, pero kahapon ay inilipat umano ng kumpanya ang kanilang ama. Lilipat na umano sila sa Kanagawa sa katapusan ng taon at doon na rin sila magdidiwang ng bagong taon. Natigilan na lang si Ashikiba nang malaman iyon dahil ibig sabihin ay hindi matutuloy ang pinaplano niya na matulungan ang kaibigan. Kinabukasan, pagkatapos ng klase ay agad na hinabol ni Ashikiba si Teshima para pasalamatan. Nagtaka ito dahil para umanong nagpapalam na si Ashikiba gayong hindi pa naman sila graduate at may isang semester pa naman silang ipapasok. Agad ding humingi ng paumanhin si Ashikiba dahil wala umano siyang magawa para kay Teshima sa kabila ng lahat ng nagawa nito para sa kanya. Habang takang-taka si Teshima ay nakipagkamay siya rito sabay takbo. Hindi niya na sinabi kay Teshima na lilipat na sila dahil ayaw niyang dagdagan pa ang mga iniisip nito. Inakala ni Ashikiba na matatag siya ng mga oras na iyon pero habang tumatakbo siya ay patuloy na tumutulo ang luha niya, at hanggang ngayon ay paulit-ulit na bumabalik sa isipan niya ang mga alaalang iyon. Nang makalipat sila sa Kanagawa ay doon palang napagtanto ni Ashikiba na wala pala siyang cellphone number ni Teshima kaya hindi niya nagawa ang alinman sa mga plano niya na tawagan o sulatan iyon. Sinabi na lang niya sa kanyang sarili na kung magpapatuloy si Teshima sa pagbibisikleta ay maaaring muli silang magkita balang araw. Pagtungtong niya ng high school ay napili niyang sa Hakone Academy pumasok at doon ay sumali siya sa bicycle club. Matapos ang lahat ng hirap at pagkakamali ni Ashikiba nung siya ay nasa ikalawang taon, noong siya ay pinagbawalang makipagkarera at walang kasiguruhan kung kailan makakabalik ay hindi niya inaasahang magkakaroon siya ng pagkakataon para sumabak muli sa karera. Pagkatapos ng 2 taon na wala silang komunikasyon ni Teshima, sumali siya sa Managayama Hill Climb Race na ginanap sa Chiba. Dala niya ang bigat ng responsibilidad, ngunit nag-umapaw ang kanyang puso sa tuwa nang makita niya ang pangalan ni Teshima sa listahan ng mga kalahok. Pagkarating pa lang ay hinanap niya na agad si Teshima pero likod lang yun ang nakita niya. Gayunpaman, masaya na rin si Ashikiba pero napaisip ito na baka galit iyon sa kanya matapos niyang hindi magparamdam sa loob ng 2 taon. Habang nasa karera ay pinilit niya noong makahabol para makita si Teshima, at doon ay sinabi niyang masaya siya dahil hindi ito tumigil sa pagbibisikleta. Hindi rin yun nagalit sa kanya dahil mabait pa rin siyang kinausap ni Teshima tulad ng dati. Ngunit dahil magkaibang eskwelahan ang pinapasukan nila ay tila may pader na humahadlang sa kanilang dalawa. Dumistansya si Ashikiba kay Teshima at itinago niya na lang ang nararamdaman niya dahil akala niya ay hindi na sila magiging masaya katulad ng dati. Pero dahil sa bisikleta, ang pader na nakaharang sa pagitan nila ay tila natibag na at pakiramdam ni Ashikiba ay magkaibigan na ulit sila. Sa kasalukuyan ay nasa huling 50 metro na lang sila kaya mas kabang-abang na ang laban ng dalawa para sa mga manunood. Sa kabila ng nararamdamang pananakit ng mga kalamnan ay lumaban pa rin si Teshima hanggang sa marating nila ang finish line, at sa huli ay nagawa niyang ipanalo ang karera laban kay Ashikiba. Masaya ang lahat ng kanyang taga-suporta, lalo na ang nagturo sa kanila noon na si Tada Koro na ng mga oras na iyon ay napaiyak pa sa tuwa. Nang mga oras na iyon ay maging si Teshima ay hindi makapaniwala sa pagkapanalo niya, nang biglang magsalita si Ashikiba at sinabing magkasama nilang nakamit ang tagumpay. Bagamat dismayado sa kanyang pagkatalo ay binati pa rin ni Ashikiba si Teshima, at doon ay nagkaroon sila ng mixing oras na kwentuhan. Sa huli ay nagpasalamat si Teshima kay Ashikiba, habang patuloy pa rin naman ang tuwa na nararamdaman ng Team Sohoko para kay Teshima. Gayunpaman, hindi pa doon nagtatapos ang karera dahil paglalabanan pa ng iba ang finish line sa huling araw na iyon ng Inter-High. Hindi makapaniwala sina Kuroda at Yuto na natalo ni Teshima si Ashikiba kaya naman binilisan na ng mga ito ang kanilang takbo. Sinabi naman ni Naruko na hindi sila maaaring magpahuli dahil simula na iyon ang karera patungo sa finish line. Umabante ito para siya ang mag-draft, at doon ay hinamon nito si Yuto ng isang karera kapag nagkita umano ulit sa patag. Pumayag si Yuto at sinabing maaari na silang magkarera kahit sa paakyat na daang iyon bilang isa naman umano siyang climber. Napangisi si Naruko at sinabing tamang-tama dahil isa naman siyang all-rounder. Napansin ng mga manunood na parehong determinado ang dalawa at walang nais na magpatalo. Hindi nagtagal ay umarangkade na si Yuto pero agad itong sinundan ni Naruko, bagay na ikinagulat yun sapagkat hindi nito akalaing makakasabay si Naruko sa kanyang bilis.
Humanga naman si Manami dahil talagang natutunan na umano ni Naruko ang pag-akyat. Kasabay niyo na sinasabi ni Naruko kay Yuto na naroon siya matapos ang matinding pag-insayo at pagdaan sa kung ano-anong karanasan. Mas ramdam pa nga umano nito ngayon ang pressure kaysa noong first year pa lang siya. Kung magpapabaya umano si Naruko kahit kaunti lang ay tiyak na matatalo siya, kaya ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya sabay arangkada. Manghang-mangha ang ilang manunood sa liksi ng pag-akyat ni Naruko kahit dati itong sprinter, kaya naman naging bida ito sa paningin ng mga manunood, bagay na ikinatuwa ni Naruko. Maya-maya pa ay nakumpleto na muli silang tatlo nang makahabol na kay Naruko sina Ima Izumi at Onoda, hanggang sa maabutin na nila si Teshima. Doon ay binati nila ito sa pagkapanalo sa linya ng kabundukan, pero dahil sobrang pagod na si Teshima ay hindi na nito magawang makasabay sa takbo nila. Ipinaubaya na nito sa tatlo ang natitirang bahagi ng karera hanggang sa tuluyan na nilang maiwan si Teshima na noy sinasabi sa sarili na tapos na ang trabaho niya kaya maaari na siyang magpahinga. Nang marinig ni Onoda ang pagtamba umano ni Teshima ay nag-alala ito, pero tanggap ni Naruko at Ima Izumi na matutamba na ang kanilang kapitan sa bahaging iyon matapos nitong ibigay ang buong lakas kanina sa laban. Pero kahit sobrang pagod na si Teshima ay naghintay pa rin yun sa tatlo na makahabol at makalampas sa kanya, hanggang sa mawala na ang mga yun sa paningin niya at saka lang siya bumagsak. Sinabi ni Ima Izumi sa nag-aalalang si Onoda na sa harap lang ang tingin, sapagkat ipinagkatiwala sa kanila ang karerang iyon at ang kailangan nilang gawin ay nasa unahan lang. Magpapatuloy umano sila ng buong lakas dahil yun ang trabaho nila, at hindi nagtagal ay umarangkada na si Naruko. Agad silang sinundan ni Yuto pero ang hindi nito alam ay sinisenyasan ni Naruko si Ima Izumi na umarangkada. Gulat na gulat si Yuto habang nakatingin kina Ima Izumi at naiwan naman si Naruko na siyang humaharang sa pag-abante niya. Maging si Kuroda ay nagulat dahil hindi nila inaasahan ang pag-ataking iyon ng Sohoko, kaya agad nitong niyaya si Manami sa pag-arangkada. Ngunit hindi sumunod si Manami dahil hindi pa umano yun ang tamang oras at masasayang lang kung paiigtingin pa nito ang konsentrasyon nito sa mga oras na iyon. Nagtaka si Kuroda pero sinabi ni Manami na nararamdaman niya na mas titindi pa ang karera. Sa bahagi malapit sa linya ng kabundukan ay pinag-uusapan pa rin ng ilang manunood ang tungkol sa naganap na malupit na karera, nang biglang mapansin ng isang lalaki na may humahabol pa umanong mga siklista. Hindi makapaniwala ang mga ito nang makita na sinusubukang humabol ng nagkampiyon kahapon ng mga taga Kyoto Fushimi, at sa sobrang tindi ng presensyang inilalabas ni Midesuji ay nagmistula itong higanti habang lumalampas sa mga manunood. Hindi nagtagal ay naabutan na ng mga ito si Ashikiba at doon ay inasar pa ito ni Midesuji tungkol sa wala umanong kwentang karera sa kabundukan. Nung una ay nakipagtalo pa rito si Ashikiba, pero mas pinili na lang niya na kumalma hanggang sa maisip niya na kapag nakalampas ang mga iyon sa kanya ay maaabutan na ng mga iyon si Kuroda. Naisip niya na pigilan ang mga iyon alang-alang sa kabutihan ni Kuroda, lalo na at pinakinggan siya yun sa hiling niya na makipagkarera kay Teshima, at kahit na natalo siya ay dahan-dahan pa rin itong tinapik ang likod niya kanina. Bilang pasasalamat ay sinabi ni Ashikiba sa kanyang sarili na ang pagpigil sa dalawa ang natitirang bagay na kaya niyang gawin para sa mga iyon. Ngunit sa tingin pa lang niya ay nabasa na kaagad ni Midesuji na pipigilan niya ang mga iyon kaya agad nang umarangkada ang dalawa. Kahit sobrang bilis ay sinubukan pa ring humabol ni Ashikiba pero patuloy lang ang mga iyon sa pagpadyak ng mabilis. Maya-maya pa ay naramdaman na ng anim ang pagdating ni Midesuji, hanggang sa tuluyan na nilang matano ang dalawa na humahabol sa likuran nila. Sa natitirang huling 10 kilometro bago ang finish line ay naging 8 silang mga nangunguna, pero isa lang sa kanila ang magiging overall champion ng Interhigh ngayong taon. Sa sobrang bilis ni Midesuji ay nakaabot na ang mga ito kina Kuroda, at ng mga oras na iyon ay nag-iisip na si Yuto ng kanyang gagawin. Sinabi naman ni Ima Izumi kay Onoda na ipagpapatuloy lang nila ang kanilang bilis dahil sa kanila ipinagkatiwala ang jersey na iyon para makatawid sa finish line. Kasunod yun ay sinabi ni Kuroda kay Manami na siya na ang bahala sa dalawa at si Manami naman ang aarangkada. Hindi nagtagal ay itinulak na ni Kuroda ang likod ni Manami, pero dahil dalawa ang taga Kyoto Fushimi at nag-iisa lang siya ay nagawa rin siyang malusutan ni Midesuji. Ngunit laking gulat nila nang makita na nasa unahan ni Midesuji si Yuto para pigilan ito.